Kalipas ang 2 linggo, patuloy pa rin ang sagupaan ng ilang militar at ang ilang MNLF sa Zamboanga City. Bagamat tinatayang nasa 40 katao na lamang ang puwersa ng MNLF at mangilang-ilan na lamang ang mga residenteng ginagawang human shield ng mga rebelde, naniniwala ang sandatahang lakas na sandali ang itatagal ng mga MNLF at masusukol na din sila ng Philippine Army. Para sa detalye, balitaan mo kami, George Bandola. 2 linggo ng tensyon dito sa Zamboanga City. Nasa 40 miyembro pa rin daw ng MNLF ang tinutugis ngayon ng pamahalaan. Nagiging intensibo ang pagtugis ng pamahalaan sa mga rogue MNLF members dahil bukod sa ito na ang pinakamatagal na pananakop sa Zamboanga, hawak pa rin naman ito ang 21 hostages na posibleng nangihina na at nagugutom. 2 Huey helicopters ng manakanakang nagsasagawa ng aerial operation sa mga barangay ng Santa Catalina at Santa Barbara para tuluyang ma-pressure ang mga MNLF rebels. Sa baybayin ng lungsod, nakatutok pa rin ang mga miyembro ng Philippine Navy para abangan ang mga magtatangkang tumakas. Pero nilinaw ng mga otoridad na maliit na lamang ang ginagalawa ng mga kalaban dahil napapaligiran na ang mga ito. Sa di kalayuan kung saan dinukot ang mga hostages, nagdaos na ng kanyang unang misang pinalayang si Father Michael Ufana sa St. Joseph's Spouse of the Blessed Virgin Mary Parish Church. Mahigpit ang seguridad habang nagmimisa ang pari. 4 na araw ding hostage si Ufana ng MNLF rebels sa Malik. Pero imbes na mabibigat na salita laban sa grupo ni Miswari, isinesermon ni Father Ufana na sana'y maliwanagan ang isip ng mga rebeldeng dumukot sa kanya at palayain na rin ang mga nalalabi pang hostage ng mga ito. I'm still trying to pick up all the pieces that was broken in me. There is no other weapon greater than prayer. That was my message. That was the one who saved me and saved my family. Continue to pray. Continue to pray. There is no other recourse except to look up. I think that's the best thing that we can do. Where we are being pulled out, then we cannot ask the help of anybody except God Himself to heal us back again, to fix everything what had been broken by us. Oras na magbigay na ng go signal ang Crisis Management Committee. Tuloy na ang pagbubukas ng klase sa 167 sa 205 public and private elementary and high school sa lungsod. 2 linggo ring naantala mga klase pero nilinaw ni DepEd Secretary Armin Luistro na hindi magiging mahigpit ang DepEd, makahabol lang ang mga estudyante sa mga naiwang asignatura. Ang mga estudyante sa mga eskwelahang winasak ng bakbakan ay ililipat sa mga eskwelahang magbubukas na. Patuloy din ang sinasagawang debriefing sa mga nahintakotang estudyante at guro dahil sa tensyon. Mula sa Zamboanga City, kasama sina Eddie Arellano, Julius Masayan at Joel Mamaril para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.